Nang umagang yon ay doon ko napagtantong hindi niya pala talaga kami tanggap. Batid ko na kung bakit. Kung bakit gano'n na lamang ang pagsalubong niya sa akin nang dumating kami sa kanila. Mali ako ng pag-aakalang marahil dala lamang ng babaeng sumugod sa kanya ang sama ng loob na nararamdaman niya. Iba pa pala. Binati ko silang dalawa na makalapit na ako. Nakita kong bagay nagulat ang ginang nakausap ni Nang Roseng. Habang ang matanda naman napaismid lang at nagunwaring nagwawalis. Magandang umaga, Ineng. Mapait na bati sa akin ang ginang nakausap ni Nang Roseng. Aga mo naman magising. San tungo mo? Patay mali siyang tanong sa akin ni Nang Roseng noon. Sinabi kong sa tindahan. Nabibili ako ng asin at bawang. Na magluluto ako ng almusal. Wag na. Ako na lang at baka makita ka pa ng ibang kabaryo namin. Ano pang masabi ng mga yon kapag nalamang nagdadalang tao ka na bago pa kayo ikasal ng anak ko? Ako na lang ang bibili. Suwestyon ito. At sinabihan pa akong pumasok na sa loob ng bahay. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko at muli nang pumasok nun. Hindi na nga ako nakapagluto pa dahil hindi naman talaga bumili ng asin at bawang ang ina ni Abok. Magmula ng araw na ito ay mas ramdam ko na ayaw sa akin ng magiging biyenan ko. Na ayaw nitong naroroon ako sa bahay nila. Hindi natatapos ang araw nang wala itong pasaring sa akin. Magmula din ng araw na yon ay bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko sa sarili. Pakiwari ko'y may mga nakabantay sa lahat ng kilos ko. Ultimong sa pag-aasikaso ko sa asawa ko ay nakikipagkumpetensya ang kanyang ina. Madalas pa itong magtampo sa kanyang anak kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Halos lahat din ng desisyon at gusto naming mangyari ni Abok sa kasal namin, pinanghihimasukan ni Inang Roseng. Mapaninong at ninang siya talagang nasunod. Maski sa mga pagkaing ihahanda ay siya pa rin ang nasunod nun. Pakiramdam ko nga ng panahong yun hindi ako ang ikakasal Lahat ng napag-usapan at naging plano namin ni Abok, binago ng binan ko. Kamuntikan pa nga naming pag-awayin ng asawa ko pero mas pinili ko na lamang manahimik dahil naniniwala akong malaking kasalanan at hindi maganda sa pagsasama ninyong mag-asawa kapag nakipag-away ka sa binan mo. Ayoko din naman makipagtalo at stressan ng sarili ko dahil nagdadalang tao nga ako. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal namin ni Abok. Araw na hindi ko makakalimutan. Paano ba naman kasi? Pagkagising ko ay naramdaman kong may kung anong kumikirot sa pisngi ko. Inakala ko pang tinubuan lang ako ng tigyawat. Pero nang manalamin ako at suriin kung ano ba talaga yon, nagimbal ako. Nakita ko lang naman kasing gasing kong barya yung laki at maraming nana sa gitna. Naramdaman ko pang may gumagalaw na kung ano sa loob na nagsasanhi ng matinding pagkirot at sakit nun. Ramdam kong may gumagalaw sa loob ng butlig at batid kong hindi ito normal na tagyawat. Sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nagkakaroon ng kasing laki ng 5 pisong barya na tigyawat. Ang mas nagpatayo pa ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi lang yun nag-iisa. Meron din ako sa noo. 2 yun. Naaakalain mong bigla akong tinubuan ng sungay. Habang tinitingnan ko sa salamin ng butlig, laking gulat ko nang may biglang lumabas na maliliit na alupihan mula doon. Sa gulat ko ay wala sa sariling dagli akong napaatras, dahilan para mawalan ako ng balanse at bumagsak sa sahig. Hindi ko na rin napigilan ng sariling sumigaw ng mga sandaling yon. Grabe ang kilabot at takot na nararamdaman ko. Idagdag pa ang sakit ng tiyan ko. Dahil sa pagbagsak ko sa sahig nun. Mabuti na lang at hindi ako dinugo. Ilang sandali lang ay dumating ng asawa ko. Nakasunod dito ang kanyang ina. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Abok at inalalayan akong tumayo nun. Sunod-sunod na pag-iling din naman ang naging tugon ko habang umiiyak. Anong nangyari?
Sinabi ko naman siya mag-iingat ka, baka mapano yung anak natin. Tanong at paalala ni Abok. Nakita kong saglit na umalis si Inang Rosing pero bago pa man ito umalis ay kitang-kita ko ang pagtalim ng mga tingin niya sa akin at ang pagguhit ng mapanuyang ngiti nun. Inakala ko pang namamalikmata lamang ako. Pero sa isang kurap lang ng mga mata ko, bigla din itong nawala. Pagkabalik, may dala siyang isang baso ng tubig. Uminom ka muna, iha. Baka namamalikmata ka lang. Singit ni Inang Rosing sa gitna ng pag-uusap namin ng anak niya. Sinabi ko na kasi kay Abok ang mga nakita ko at hindi din ito makapaniwala. Maging ang malalaking butlig sa mukha ko, hindi niya rin umano nakikita noon. Sinabi kong totoo ang mga nakita ko, na may mga malalaking butlig sa mukha ko noon, na maniwala siya sa akin. Tama na, maayos naman ang itsura mo. Ni isang tagyawat o wala ka. Araw na ng kasal natin, baka dala lang yan ang kaba mo. Wika ni Abok. Mag-ayos ka na. Huwag mong sirain yung espesyal na araw natin. Dagdag pa nito na para bang naiinis na. Dahil sa sinabi niyang yun ay hindi na ako nakasagot pa. Matapos kong inumin ng tubig na bigay sa akin ni Inang Rosing, nang muli kong tingnan sa salamin ng mukha ko, katakatakang biglang nawala ang malaking butlig na nakita ko kanina lang. Hay nako, yan ba yung pakakasalan mo? Mukhang may sayad sa ulo. Rinig kong sambit ni Inang Rosing nang iwan nila ako ng anak niya. Naihilamos ko na nga lang sa mukha ko ang palad ko. Hindi man sila naniniwala sa sinabi ko pero sigurado akong totoo lahat ng nakita ko noon. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko at puno ng agam-agam ang sarili, pinilit ko pa ring umakto ng maayos. Hindi ko alam kung bakit ng araw na ito pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyari. Habang ikinakasal na kami sa simbahan ni Abok, lutang ang isipan ko. Hindi ako halos makasagot sa bawat tanong ng pare. Kating-kati ako sa suot kong trahe de boda na ang binan ko mismong pumili. Hanggang sa natapos ang seremonya sa simbahan, ni katiting na saya, wala akong nararamdaman. Oo at ngumingiti ako sa harapan ng mga bisita. Pero sa kaloob-looban ko ay hindi ako masaya nun. Tila ba may kung anong nagnanakaw ng sayang dapat kong maramdaman ng araw na ito. Papauwi pa lang sa bahay ng binan ko ay hindi ko na maiwasang kamuti ng likod ko. Kating-kati talaga ako nun. Kaya naman pagdating sa bahay, diretso ako sa silid naming mag-asawa. Pilit kong hinuhubad mag-isa ang suot kong trahe de boda. Nang tuluyan ko na itong mahubad ay kinamot ko ng kinamot ang likuran na. Hanggang sa natigilan ako nang may makapako doon. Saglit ko pang pinakiramdaman kung ano yon. Hanggang sa tuluyan ko itong makuha. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong malaki at mahabang kulay pulang bulate ang nasa kamay ko noon. Buhay na buhay pa ang bulating ito at gumagalaw-galaw. Nang salatin ko pang muli ang likuran ay hindi ko maubos-ubos ang mga bulating naroroon. Nang tingnan ko sa salamin, napasigaw ako ng pagkalakas-lakas dahil sa nakita ko. Kitang-kita lang naman kasi ang nagkukumpulang mahahaba at malalaking bulate sa likuran ko noon. Doon ko napagtantong yun ang nagsasanhi ng pagkate ng likod. Ramdam kong nagpupumilit na makapasok ang mga ito sa loob ng balat ko noon. Hindi ko na talaga napigilang hindi maglupasay dahil sa kilabot at takot. Dahil sa ginawa kong ito ay nasira ang kasiyahang ginaganap sa bakuran ng bahay. Alalang-alala ang mga bisita kung ano ang nangyari sa akin sa loob ng silid ko. Hindi ko na nagawa pang lumabas at magpakita sa mga bisita ni Inang Rosing dahil batid kong ako na ang laman ng kanilang usapan. Nang sabihin ko pa sa asawa ko ang dahilan ng paglulupasay ko, hindi ito naniniwala. Nagalit pa ito dahil nasira na ang araw ng kasal namin. Pero mas galit ang nanay niya.
ipinahiya ko umano siya sa harap ng mga amiga niya. Ano na lamang umano ang iisipin ng mga yon dahil sa ginawa ko? Baka isipin umano ng mga kumari niyang baliw ang pinakasalan ng kanyang anak. Hindi magkanda abot-abot na sermon ang ibinato sa akin ng binan ko. Habang ang asawa ko naman ay pinapanood lamang ako noon. Hindi ko naman na ipinagpilitan pa sa kanilang nakita ko dahil tiyak hindi naman sila maniniwala sa akin. Sumunod na araw, tinamaan ako ng mataas na lagnat. Halos kumbulsyonin na ako dahil sa taas ng lagnat ko. Tanging pagpunas ng malamig na tubig lang ang nagawa ng mister ko. Dahil hindi naman ako pwedeng uminom ng kung ano-anong gamot lang. Alalang-alala na ito sa kalagayan ko at sa sanggol na nasa sinapupunan ko noon. Habang ang binan ko ay hindi mahagilap kung saan niabok. Bumuhos pa ang malakas na ulan ng araw na ito kaya naman hindi niya nagawang lumabas ng bahay para maghanap ng manggagamot. Baka may pinunta lang si inay. Hayaan mo na, ayos lang ako. Wika ko. Saan naman magpupunta yun? Ganito kalakas ng ulan sa labas. Sabi ni Abok at napapakamot na lang sa ulo niya. Maya-maya pa'y naramdaman kong kumikirot at naninigas ang tiyan ko. Pakiwari ko'y manganganak na ako ng mga oras na yon. Kaya naman kahit malakas ang buhos ng ulan, wala nang ibang nagawa ang mister ko kundi suungon ito para puntahan ang komadronang nakatira sa dulo ng baryo nila. Nagmamadali nang lumabas ng bahay ang mister ko. Nang mag-isa na lamang ako sa silid tulugan namin. Panay ang dasal ko na sana'y nasa maayos na kalagayan ng anak ko. Hindi ko pa kabuanan ng araw na yon. Nasa ika-6 na buwan pa lamang ang tiyan ko. Masyado pang maaga para lumabas ang sanggol sa sinapupunan ko noon. Makaraan ng ilang minuto, narinig kong lumangit-ngit ang pinto ng silid namin at bumukas yun ng bagya. Kaya naman kahit masakit ang tiyan ko ay pinilit kong tumayo nang akalain kong bumalik ang asawa ko. Bago pa man ako nakarating sa may pinto, nakita ko ang isang aninong dumaan sa labas noon. Hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil inakala kong anino ito ni Abok. Nasipat kong patungo sa silid ni Inang Rosing ang aninong nakita ko. Sinundan ko yon. Makailang beses ko pang tinawag ang pangalan ng asawa ko, pero walang sumasagot sa akin hanggang sa marating ko ang pinto ng silid ng binan ko noon. Nakita kong nakaawang ito ng konti. Bahagya akong sumilip. Pinasadahan ng tingin ng buong paligid para tingnan kung nasa loob ba ang binan ko. Nang makita kong wala ito, ay may kung anong nagtulak sa akin na pumanik sa silid niya. Pagkapasok ko doon ay may kakaibang presensyang sumalubong sa akin. Kahit na hindi iyon kalaki ang silid, napakatahimik ng loob na parabang nasa loob ka ng isang kuweba. Yun pa lamang kasi ang unang pagkakataong nakapasok ako sa silid ng binan ko. Hindi maganda ang hangin sa loob ng silid. Mainit ito sa balat. Kahit na may naglalaki ang mga bintana. Habang inililibot ko ang paningin ko ay naagaw ang atensyon ko sa isang may kaliitang aparador. Sa unang tingin ay aakalain mong aparador yon. Pero nang suriin ko itong mabuti, nakita kong isa itong pinto. Nang tuluyan ko yung nabuksan ay hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa loob ng silid tulugan ni Inang Rosing ay may isa pang silid na sa tingin ko ay dasalan. May altar at napakaraming kulay itim at pulang kandila. Nakita ko rin ang mga babasaging bote na naglalaman ng iba't ibang insekto at uod nun. Sa loob nga ng isang bote ay nakita ko ang litrato ng binatilyong puno ng galis ang katawan. Halos hindi ako makahinga at makapaniwala sa mga nakita ko. Lalo na nang dumako ang paningin ko sa isang parte ng altar kung saan nakalapag ang litrato ko. Ginagapangan na ito ng naglalakihang bulate at may mga nakapatakpang kulay itim na kandila. Ramdam na ramdam ko ang biglang pagbalot ng takot at kilabot sa buo kong katawan.
Sa pagkataranta ko ay dali-dali kong kinuha ang litrato at patakbong lumabas sa silid ng binan ko. Hindi maganda abot-abot ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero nang dumating na si Abok kasama ang komadrona at ang kanyang ina, pinangunahan na ako ng takot at galit. Hindi ko na alintana pa ang sakit at paghilab ng tiyan ko. Dali-dali kong inilagay sa bag ang mga damit at kagamitan ko. Anong nangyari? Teka, bakit ka nagbabalot? Anong gagawin mo? Tanong ni Abot na batid kong naguguluhan. Ano't nag-aalsa balutan ka ng gamit mo? Aalis ka ba? Saan ka naman pupunta? Inosente pang tanong ng binan ko na nagpapintig talaga ng tenga ko. Galit na inihagis ko sa harap nila ang litrato kong may patak ng itim na kandila. Ano bang problema mo, Romina? Ano to? Akala ko ba masakit ang tiyan mo? Tanong ni Abok. Itanong mo sa barangan mong nanay. Bulyaw ko na hindi ko na talaga mapigilan ng emosyon. Kumalma ka, iha. Nakakasama yan sa dinadala mo. Awat pa ng matandang komadrona. Hindi. Sibulat sa Paul naging mabait at mabuting manugang ako sa'yo. Wala akong ginawang masama. Bakit pati ako ginaganito mo? Singhal ko at pilit na pinipigilan ng mga luhang nais ko mawala sa mga mata ko. Nay, ano bang nangyari? Tanong ng asawa ko. Nagmamaang-maangan pa si Inang Rosing at sinabing gumagawa lamang ako ng kwento para magkasira silang mag-ina. Nais ko lang umanong ilayo si Abok sa kanya at ang magiging apo nito. Sinungaling ka, sabi ko. Wala kang galang sa matanda. Sinasabi ko na nga bang masama ang pag-uugali mo. Ngayon lumabas na ang tunay mong kulay. Galit na sambit ni Inang Rosing at dinuduro-duro pa ako. Sa galit ito ay hindi ko inasahan ang pagsugod nito sa akin at pinagsasasampal ako nun. Mabilis naman umawat si Abok at pumagitna sa amin. Sa inis ko ay hinila ko ang asawa ko patungo sa silid ng kanyang ina. Nang mapagtanto ni Inang Rosing ang balak kong gawin, panay ang harang nito at pinipigilan kaming makapasok sa loob ng kwarto niya. Ano ba talagang tinatago mo, Nay? Anong ginagawa mo? Hindi naman magkakaganito ang asawa ko kung wala kang ginagawa eh. Kilala ko yung asawa ko. Tanong ni Abok sa kanyang ina na mababakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Mas kilala mo ba yan kaysa sa akin na ina mo? Simula pagkabata mo, ako na mag-isa ang bumuhay sa'yo. Aba, Abok, mas pipiliin mo yung babae niya na hindi mo naman kadugo kaysa sa akin na nagluwal at nagbigay ng buhay sa'yo. Litanya at pangungonsensya ng kanyang ina noon. Nay naman, asawa ko si Lumina. Magkakaanak na kami. Hindi na ako nagpapigil. Iwinaksi ko si Inang Rosing para makadaan kami papasok sa silid nito. Hinarangan niya kasi kami sa pinto at doon ito nagdadrama. Nang tuluyan na kaming makapasok ay walang ano-anong ipinakita ko kay Abok ang isa pang pinto kung saan sa loob noon ay naroroon ang altar ng nanay niya kung saan isinasagawa nito ang pambabarang. Mabuti na lang at hindi na sumunod pa ang komadrona sa amin dahil kung hindi, makikita din ito ang pinakatago-tagong sekreto ng binan ko. Ang asawa ko ay hindi makapaniwala sa nakita niya. Hindi niya lubos akalaing may ganong silid ang kanyang nanay. Kaya pala kahit anong pagsusumikap ko, namin ng mga anak mo, hindi tayo umaangat sa buhay. Ikaw mismo yung gumagawa na ikakalubog natin ay. Magsasalita pa sana ito nang bigla siyang matigilan. Nang dumako ang paningin niya sa isang boteng naglalaman ng litrato ng lalaking hindi ko kilala. Nanginginig ang kamay na dahan-dahan niya iyong dinampot at ipinakita sa kanyang ina. Ano to? Bakit naririto din yung litrato ng tatay? Tanong ni Abok. Nanatili lang natahimik si Inang Rosing at hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang anak. Ikaw ba yung pumatay kay Itay? Binarang mo si tatay, Nay? Hindi ako ang pumatay sa kanya. Huwag mo akong akusahan ng ganyan.
Dapat lang sa kanya ang ginawa kong pambabarang dahil iniwan niya tayo. Baka nakakalimutan mo ang ginawa niya sa atin. Iniwan niya tayo anak dahil lang sa babae. Galit na tugon ni Inang Rosing noon. Rinig ko pa ang pagkikis-kisa ng mga ngipin nito na halatang nagpipigil talaga ng galit niya. Bakit, Nay? Paano mo nagagawa to? Hindi pa ba sapat yung paghihirap natin dito sa mundong ito? Kaya gusto mo pang maghirap sa kabilang buhay? Sinisira ng mga babae niya ng pamilya natin, anak. Tingnan mo yung ginagawa mo ngayon. Dahil sa babae niya ay nagagawa mo ng pagsalitaan ako ng hindi maganda. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi porket sinira ng ibang babae yung pamilya mo. Sisirain mo na din yung pamilya ko. Pamilya ko to, Nay. Hindi ko hahayaang sirain to ng kahit sino. Kahit ikaw. Sariling galit nyo lang iniisip nyo. Kung galit ka sa babaeng sumira sa pamilya natin nun, pakiusap, huwag mong idama yung taong mahal ko. Matapos itong sabihin ni Abok, nakita ko may mga luhang pumatak sa kanyang mga mata. Naramdaman ko na lamang din ang paghawak nito sa kamay ko at hinila ako palabas sa silid ng kanyang ina. Pagkarating namin sa silid namin ay tinulungan niya na akong mag-impake ng mga gamit namin. Ura-urada ng araw din yun mismo. Nilisan namin ang bahay ng nanay niya. Hindi na kami napagpaalam sa bunsong kapatid nito dahil wala sa bahay nila ng araw na yun si Manuel. Sinestyon ko na lamang sa asawa ko na sa probinsya ng mga magulang ko na lang kami magtungo. Sa Samar. Hindi naman na tumutol pang asawa ko. Agad din itong sumang-ayon at sinabing mas makabubuti yun dahil kilala ko yung mga magulang ko at mapapanatag ang loob niya. Makailang ulit pa itong humingi ng tawad dahil sa ginawang pananalbahe sa akin ng kanyang ina. Hindi niya daw kasi lubos sa kalain na magagawa yun ng nanay niya. Nang makarating kami sa lugar ng mga magulang ko, agad akong pinatingnan ni Abok sa albularya. Maging siya ay nababahala pa rin at hindi niya alam kung ano pa ang kayang gawin ng nanay niya. Kaya para maagapan ay ipinagamot niya ako kaagad. Hindi na namin sinabi pa sa mga magulang ko kung ano talaga ang dahilan ng biglaang pag-uwi namin doon at pagpapagamot. Ayaw naman naming magkasira-sira ang bawat pamilyang pinagmulan namin. Isa pa'y kasiraan din namin yon. Lumapit nga kami sa isang babaeng manggagamot. Hindi pa man namin nasasabi ang suliranin namin ay nahulaan na agad nito. Ayon sa albularya, malaki ang inggit at panibugho ng taong bumarang sa akin. Pero nais lamang ako nitong paglaruan hanggang sa mawala sa sariling bait at hindi talaga intensyong aabot sa kamatayan. Anya pa'y kilala ko ang sumasalbahe sa akin. At kung nais kong isumbalik ang ginawa nito ay walang pagdadalawang isip niyang gagawin. Nang sa ganoon ay makaganti ako at mabigyan ng leksyon ang nambarang sa akin na hindi magandang ginagawa niya. Lalo't nagdadalang tao ako noon. Mabuti na lang umano at malakas ang pananampalataya namin mag-asawa. Dahil isa sa nais na masira ng nambarang sa akin ay ang irelasyon naming dalawa na mister ko. Malaki ang pagnanais ng taong ito na maghiwalay kami ni Abok. Hindi na nga ako nagulat pa sa mga sinabi ng albularya. Alam kong wala itong ibang tinutukoy kundi yung biyenan ko. Pero sa kabila ng mga naranasan kong hindi maganda ay hindi ko na ninais pang ibalik ang ginawa sa akin ni Inang Rosing. Nagpagamot na lamang ako at tumingi ng pangontra para hindi na kami magambala pa kung sakali mang ituloy pa rin ito ang pambabarang sa akin. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Ipinagdasal na sana'y bigyan ng kalinawan ang isipan at puso ng binan kong barangan. Magmula nang umalis kami sa lugar ng binan ko ay hindi na kami muling bumalik pa doon. Mas pinili na rin ang asawa ko na putulin ang ugnay nila mag-ina. Hanggang sa nabalitaan na lamang namin na nagkasakit na malubha ang ina ni Abok. Ayon sa bunsong kapatid nitong si Manuel, magmula nang umalis kami doon ay ni isang beses, hindi na nabanggit pa ng kanilang ina ang anak nitong panganay. Tuluyan na nga din itong kinalimutan at itinakwil si Abok. Sa tuwing napag-uusapan kasi nilang magkapatid ang asawa ko, umaalis ang kanilang ina at nagmumukmuk na lamang sa loob ng silid niya. Nakaramdaman ako ng konting pagkabag pero hindi ko masisisi ang sarili ko na lumayo na lang.
Hindi ko din intensyon na ilayo ang anak nito sa kanya dahil ako itong unang sinalbahin niya. Hindi ko na nga din gugustuhin pang makita ito dahil labis-labis na takot na naranasan ko noong kasama ko siya sa mismong poder niya.